Maaliwalas ang gabing may bilog na buwan. Wala akong ibang marinig, kundi ang mahinang bulong ng hangin at huni ng mga kuliglig. Pati na rin ang tunog ng pagtatabon ko ng lupa sa hukay na nasa aming likod bahay. Sinasaksak ang pala sa tambak ng lupang nasa tabi ng butas. Tapos ibubuhos sa ibabaw ng katawan ng kasumpa-sumpang matanda. Kuha ng lupa, buhos. Kuha ng lupa, buhos. Paulit-ulit lang hanggang sa tuluyang matabunan ng libingan. Nakakapanibago nga lang kasi hindi ako napapagod, hinihingal o pinagpapawisan man lang. Siguro, epekto ng bagong katawan kong hindi bangkay, ngunit malayo rin sa pagiging buhay. Kumusta, Mara? Napaigtad ako nang biglang magsalita si Tio Diego sa likod ko. Pagkalingon ko ay una kong nakita ang gintong hikaw sa kaliwa niyang tenga, bago ko naaninag ang napakaputla niyang mukha. Pagkaputlang, nakuha na rin ang balat ko. Masaya ka ba sa bagong buhay mo? Tanong niya na magtama ang aming mga tingin. Napatitig ako sa malamig niyang mga mata. Wala akong nababanaag na anumang damdamin. Napaisip din ako sa kanyang tanong at pinakiramdaman ng sarili. Nagtataka kasi hindi nga ako nakakaramdam ng saya. Dapat nga naman ay maging maligaya ako dahil tapos na ang paghihirap ko sa kamay ni Lola Lucita. Pero bakit hindi ko mahanap ang sayang inaasam-asam ko na dati pa lang? Oo, naaalala ko kung paano maramdaman ng konting saya kapag binibigyan ako ng mansanas nung isang tindera sa palengke. Isa sa mga pinagdadalhan ko ng mga halamang gamot ni Lola. Naaawa kasi sa akin ang tindera dahil alam niyang inaalila ako ng matanda. Kaya paminsan-minsan, palihim niya akong binibigyan ng mga prutas na galing pang ibang bansa. Subalit noong gabing iyon, matapos kong simutin ang dugo ni Lola, hindi ko na maramdaman ang sayang hinahanap ko. Kahit ang saya na naaalala ko, hindi ko na rin maramdaman. Di rin ako masaya kahit pa napakalinamnam ng dugo ni Lola Lucita sa panlasa ko. Ni hindi ako malungkot. Pagkalito lang talaga ang binigay sa akin ang tanong ni Tio Diego. Huwag kang malito, Mara. Patay na ang katawan at puso mo. Kaya talagang hindi ka na makakaramdam ng anuman. Paliwanag ng aking tiyuhing, tila ba nahulaan ang iniisip ko. Bahagya akong sinipsip ang mga labing may bahid pa ng dugo ni Lola. Di napigil na mailagay ang sangpalad sa dibdib. Tunay ngang wala na akong maramdamang pagtibok. Kaya naman, tahimik na lamang akong napatango sa tinura ng tiyuhin ko. Bagamat hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon sa sinabi niyang hindi na ako makakaramdam ng anuman. Sapagkat buo pa rin sa kalooban ko ang galit. Dahil ba sa pagkamuhi sa kasumpa-sumpang matandang napatay ko na? Hindi ko sigurado. Basta, may galit pa rin sa kalooban ko. Noong gabi ring iyon ay lumakad kami ni Tio Diego. Habang nasa daan, itinuro niya sa akin kung paano itago ang matatalas kong mga kuko at pangil. Bagamat kinakailangan pa pala niyang gumamit ng sabulag para baguhin ng tuluyan ng maputlang itsura. Isa raw iyong agimat na tumulong sa kanya para magmukhang pangkaraniwang customer sa harap ni Lola. Ikalawang itinuro niya ay kung paano magtago sa mga anino, lalo kapag umaga. Mahalagang bagay para sa mga nilalang na nasusunog sa sikat ng araw. Likas daw ang kakayahang iyon sa mga vampira. At ang mga pinakamakakapangyarihan pangaraw ay kayang maglakbay mismo sa mga anino. Ilang gabi kami naglakbay ni Tio Diego sa mga gubat at kabayanan. Nagtatago at natutulog kapag may araw, tapos umuusad pagsapit ng takip silim. Ipinagpapasalamat ko noong pinaglalaanan niya ako ng mahabang pasensya. Kaya naman kasi niya magmabilis kapag wala ako. Pagpapalubag lang niya sa loob ko, nauunawaan naman daw niyang bagong sibol pa lang ako at hindi pa sanay sa bago kong sarili. Hanggang sa makarating kami sa isa sa mga gubat ng Katimugang Luzon. Sinuong namin ang kakahuyan hanggang sa makarating kami sa madilim ng bahagi. Sadyang naaaninag ko lang ang paligid dahil sa kakaibang mga mata na gaya naming mga nilalang. Napakakapal ng mga sangat dahon ng mga puno roon, kaya't hindi na nakakalusot ang kahit konting sinag ng araw. Kung tatayo ka roon, ay hindi mo na malalaman kung umaga na ba o gabi. Maliban sa dilim, wala akong ibang makita kundi katawan at sanga ng naglalakihang mga puno. Balot rin ng mga talahibang lupa. Tapos, may mga ilang-ilang mga hayop gubat, gaya ng mga kwago, dagang bukid, usa, baboy ramo, at mga ahas na tila ba hindi interesado sa malabig naming katawan. Ilang minutong lakad pa, naaninag ko na ang isang malaking bahay na gawa sa kahoy at bato.
Maligayang pagdating sa bahay ng ating angkan, Mara. Namangha ako sa nakita at sa tinura ni Tio Diego. Kung ganoon, nasa harap ako ng bahay na kinalakhan ng aking ama. Nagtaka rin kasi, bakit ako nakakaramdam ng pagkamangha? Tumuloy kami sa loob. Malinis at makintab ang bawat sulok ng bahay ni Iyon. Halata ring mamahalin ang lahat ng naroroon. Upuan, mesa, mga ribulto, at maski kurtina ay halatang galing pa ng Europa. Di ko tuloy may iwasang mapatanong. Kung mayaman naman pala ang aking ama, bakit kinailangan kong malunod sa kahirapan at pagdurusa? Napakuyom ang mga palad ko at bahagyang nagtiim ang mga bagang. Naramdaman kong kumulo ang galit na nasa kalooban ko. Nilingon ako ng tiyuhin ko at tinanong kung may problema ba. Sinabi ko namang naiisip ko lang si ama. Sinabi ko ang pagtataka kung bakit iniwan niya kami ni ina. Dahil lang ba sa magkaibang nilalang sila? Hindi nagsalita si Tio Diego. Bagkos, sumenyas itong sundan ko siya. Tinawid namin ang malawak na sala. Lumusot sa medyo malapad na pasilyo at bumaba sa isang hagdan. Pumasok sa isang itim na pinto at doon, nakita ko ang isang maliit na silid. Agad kumuha sa pansin ko ang isang altar na nasa tapat ng pinto. Isang makintab na pahabang mesa, halatang gawa sa kamagong. Sa gitna ay nakasabit ang isang baliktad na krusipeyong itim. Sa magkabilang gilid ay may mga kupitang puno ng dugo. Nakalapag din sa ibabaw ng altar na iyon ang isang bangang gawa sa inukit na bato at may katabing pinintang larawan ng isang lalaki. Siya si Inigo, Mara. Ang aking nakatatandang kapatid. Ang iyong ama. Abo niya mismo ang laman ng bangang nasa altar. Nang magsalita si Tio Diego, natauhan na lang akong tinititigan ko na pala ng maigi ang mukha ng lalaki sa larawan. Tila ba naramdaman kong tumibok ang puso ko. Idinaok ko ang isang palad sa dibdib, ngunit wala naman akong maramdamang pagtibok. Napatingin ako kay Tio Diego. Nasa larawan din ang kanyang mga mata. Dagdag pa niya, pinatay siya mismo ng sarili naming ina. Malaki ang galit niya kay Inigo dahil umibig sa isang mortal. Natatakot din siyang baka agawin ng kapatid ko ang kanyang kapangyarihan. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa agawan nila ng kapangyarihan. Ang mahalaga sa akin, ang malaman kung ano nangyari mismo sa aking ama. Ang malaman ng dahilan kung bakit nawala siya sa akin. Kung bakit hindi ko naranasang magkaroon ng matatawag na ama. Nagpatuloy ang pagkulo ng galit sa kalooban ko. Naputol lamang iyon nang may kumatok sa pinto ng maliit na silid. Binuksan iyon ni Tio Diego at binati kami ng isang maputlang babaeng siguro halos kaedad ko lamang. Maligayang pagbabalik, Senior Diego. Siya na ba? Tumango sa kanya ang tiyuhin ko at pinakilala kami sa isa't isa. Sinabi niyang ako nga si Mara na kanyang pamangkin at ang babaeng iyon daw ay si Celeste, isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang alagad. Nakangiting inilahad sa akin ng babae ang kanyang kanang palad. Kimi ko naman iyong tinanggap upang makipagkamay. Subalit, mabilis ko ring kinabig ang kamay ko nang may maramdaman kong anong dumaloy sa braso ko. Nagsimula iyon sa daliri, tumuloy sa palad, sa braso at kumislap sa isip ko. Napahawak ako sa sentido. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari. Nababahala naman nila akong inalalayan bago pa tuluyang mabuwal sa sahig. Narinig ko ring magsalita si Tio Diego. Sinabihan niya si Celeste na dalhin ako sa kwartong inihanda para sa akin. Isang malaking silid ang pinagdalhan sa akin ni Celeste. Maayos at nakahanda na ang lahat ng kailangan ko roon. May malaking kama na may napakalambot na kutsyon, mamahalin ng kobre kama, kumot at mga unan. Mayroon ding tukador na may salamin at aparador na may maraming damit. Mga bagay na kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na makukuha ko. Sa katunayan, tinanong ko pa si Celeste kung para sa akin pa talaga ang lahat ng iyon. Dahil sa palagay ko, hindi ako karapat-dapat para sa ganoong karangyaan. Tugon naman niya sa akin. Nagmula ka sa isang bukod-tanging angkan ng mga vampira, Mara. At namumukod-tangi ka rin kahit sa mismong angkan mo. Hindi ko ulit maunawaan ang kanyang sinabi. Ang totoo, pagod na ang isip ko sa lahat ng mga nalaman ko. Simula nang una akong dinalaw ng tiyuhin ko. Gayunpaman, siniguro naman sa akin ang dalagang kaharap na mauunawaan ko rin ang lahat sa pagdaan ng panahon. Para saan pa raw ba't naging immortal ako kung mamadaliin ko lang din ang sarili, di ba? Napangiti ako.
Hindi ko alam, pero panatag ako kay Celeste. Sa palagay ko nga'y matagal ko na siyang kilala, bagamat hindi ko pa naman siya nakakaharap bago ang araw na iyon. Pinadapa niya ako sa malambot na kutsyon. Pinadapa at minasahe hanggang sa makatulog. Nang magising ako, madilim pa rin ang paligid. Hindi ko masabi kung umaga ba o gabi dahil nga sa kinaroroonan ko. Pero hanggat hindi ako lalabas papunta sa ilalim ng araw, ay hindi naman siguro mahalaga iyon. Bumangon ako. Nagbihis at lumabas ng kwarto. Dumiretso ako ng sala at nadatnan kong naroroon sina Tio Diego at Celeste. May kasama rin silang iilan pang mga katulad naming nilalang. Mga tauhan daw iyon ang tiyuhin ko. Siguro nasa 20 kung tama ang pagkakabilang ko. Agad akong pinati ni Celeste at tinanong kung nakatulog daw ba ako ng maayos. Tumango ako at nagpasalamat sa epektibong paghilot niya sa akin. Noon din ay nagsalita si Tio Diego. Oras na raw para subukin ako. Napatingin ako sa tiyuhin ko. Hindi ko maintindihan kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Animoy nahulaan naman ng dalaga ang iniisip ko. Sinabi nitong huwag daw ako mabahala dahil wala naman kaming gagawing makasasakit sa akin. Hindi noon nabawasan ng pagkabalisa ko, ngunit sumunod pa rin ako nang lumakad sila papunta sa isa pang kwarto ng malaking bahay. Isa na namang itim na pinto ang pinuntahan namin. Sa labas pa lang, amoy ko na ang hindi makakailang samyo ng kamatayan mula sa loob. At pagkapasok, bumulaga nga sa akin ang iilang mga tuyot ng bangkay ng tao. Parehong-pareho ang itsura nila sa bangkay ni Lola matapos kong lasapin ang kanyang dugo. Sa bandang likod naman, nakita kong may nakagapos na lalaki sa isang haligi. Wala akong maramdamang init ng buhay mula sa kanya. Pansin ko ring maputla ang kanyang balat. Agad kong napagtantong isa rin iyong vampira kagaya namin. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit siya nakatali at meron pang busal sa bunganga. Bagamat halatang nananamlay, ramdam ko ang kumukulong galit niya para sa tiyuhin ko. Kitang-kita sa matalas pa lang niyang tingin noong kami ay papalapit. Pilit itong nagpupumiglas. Sinusubukang makalaga ng sarili, subalit hindi nagtatagumpay. Tuluyan kaming lumapit sa isang iyon, tsaka ako hinarap ni Tio Diego. Mara, isang traidor sa ating angkan ang lalaking iyan. Dahil sa kanya ay maraming napatay ng mga vampira ang mga manunugis. Kaya naman, sa kanya natin dapat unang masubukan ang bukod tangi mong kakayahan. Muli ko na namang narinig ang pahiwatig na iba ako. Napalingon ako kay Celeste nang umiti sa akin. Naalala ko ang naging usapan namin. Ang sinabi niyang nabibilang ako sa isang bukod tanging angkan at namumukod tangi rin ako sa anggang iyon. Pagkatapos, napatingin naman ako sa nakatali na lalo nang nagpupumiglas. Nag-uumapaw pa rin ang galit na pinupukol niya sa aking tiyuhin. Bagamat lumalambot ang kanyang mga mata kapag napapadako sa akin. Ilang sandali pa, inutusan ako ni Tio Diego na kagatin ang nakagapos na vampira sa kahit anong bahagi ng katawan nito. Lalo akong nagtaka. Tinanong ko siya kung anong hihigupin ko sa katawan ng isang nilalang na patay na ang puso at dugo. Sabat ni Celeste, Wala kang kailangang higupin, Mara. Ang kailangan lang ay makagat mo siya. Kahit kaunti. Subukan mo na. Muling napako ang tingin ko sa mata ng nakagapos. Lumapit pa akong lalo sa kanya. Tumingin din siya sa akin at napansin ko ang nangungusap niyang mga mata. Hindi siya galit sa akin. Bagamat ramdam kong may gusto siyang sabihin kung ano. Inilapit ko ang nakabukang bunganga sa kanyang braso. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero may tiwala naman ako kina Tio Diego at Celeste. Kinagat ko ang lalaking nakagapos at doon din bigla siyang napahiyaw ng malakas sa kabila ng pagkakabusal. Unti-unting naging abo ang bahaging kinagat ko, kumalat sa buo niyang braso at hanggang sa buo niyang katawan.